PBBM mga tol, harap-harapang hinamon ang China mga tol, no? Sa naganap nga na ASEAN summit, no? Ay dito mga tol talagang hinamon ni PBBM ang China at dito rin inilabas niya, pinakita niya sa lahat ng mga leader mga tol na kabaliktaran ang sinasabi ng China sa kanilang ginagawa. Diba? So itong ating panonoorin ngayon, ito mula to kay Melvs Castle. No, bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at nakalagay po ang link ng video panonoorin natin sa ibaba. Bago natin to simulan, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga kapatid, no? At paki-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Harap-harapang hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Chinese Premier kung gusto ng China ng kapayapaan sa South China Sea, West Philippine Sea, paatrasin ng China ang lahat ng barko nila. Actually, totoo mga tol di ba? Ang sinasabi ng China mga tol, para daw sila sa kapayapaan, peace and stability. Pero tignan mo ang ginagawa nila, di ba? Nagpapadala sila ng mga warship, nagpapadala sila ng napakaraming barko para sa kanila yung buong South China Sea. At naninindigan pa rin sila mga tol sa posisyon na yun. At ginagawa lang daw nila yung nararapat nilang gawin. Tanong, yun ba yung nararapat gawin ayon sa batas? Hindi naman legally binding yung mga claim nila. Wala naman sumusuportang bansa sa kanila sa buong mundo Hindi nga alam makapagsalita yung ibang bansa at nagbubulag-bulagan kahit alam nilang mali dahil nga sa pakinabang din nila. Diba? Ang problema, mapapakinabangan nyo pa ba yan pag talagang sumiklab na ang tensyon at kaguluhan dyan? Yun dapat ang iniisip ng mga ibang leader. Gibain ng China ang military base sa Mississippi. Matapang na sinabi yan sa mukha at harap na mismo ng China. Sobrang limitado kasi ng usapin. Pero base sa international news report, China Daily. Sa China Daily na to it's reported that Filipino President Ferdinand Marcos Jr. mentioned the South China Sea issue at the ASEAN Summit on October 10. He stressed that the Philippines upholds the rule of law and the rules-based international order. Totoo naman hindi yan invento. And called on all ASEAN member states not to turn a blind eye o wag na magbulag-bulagan to the aggressive, coercive, and illegal actions. Sinabi putol pero totoo mga tol. Diba? Ayon din naman sa report na napanood natin mula sa GMA. Pero kasi ng Chinese Premier na walang problema sa South China Sea. Kita mo? Nako, napaka-sinungaling. Nangingibabaw raw ang kooperasyon ng ASEAN at China. Diyan nagpanting ang tenga ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong pinagsasabi ng Philippine President Ferdinand Marcos challenge? Hinamon mga tol ang Chinese Premier Li Qiang over recent clashes in the South China Sea at regional summit talks on Thursday as fears grows that conflict could erupt in the disputed waterway. Mga tol, yung sinasabi ng China na wala naman daw problema, walang gulo. Biruin mo mga tol, nananahimik yung mga barko natin, wina-water cannon, binabangga, binubutas. China ang kooperasyon ang nangingibabaw. Wala pang isang linggo noong inatake ng China ang Vietnam. Tuloy-tuloy pa rin ang pagwa-water cannon ng China Coast Guard. Intentional na tinumbok nila mga tol. Ito Teresa Magbanwa to tinumbok nila Tuloy-tuloy pa rin ang pagwa-water cannon ng China Coast Guard. Intentional na pinagbabangga ang PRP Teresa Magbanwa. Hinaharas rin ng Chinese jet ang Bufan. Anong mapayapa dyan? Diba? Nagpakawala sila ng flare. Yung eroplano ng BFAR, mga tol, tinutukan, tinira nila ng laser. Anong kapayapaan yun? Yun na ba ang kapayapaan ngayon? Na daw magbulang-bulagan ang mga pro-China sa ASEAN countries. Kung patuloy raw na mananahimik ang ASEAN, napakawalang kwenta na daw ng sabing organisasyon. Kumampi naman kay Pangulong Bongbong Marcos ang Vietnam at Indonesia. Pumanig rin sa side ng Pilipinas ang Singapore, na ang ginagawa raw na agresibong aksyon ng China ay posibleng humantong sa eskalasyon o malapa at magkagera. The South China Sea is alive and immediate issue with real risk of an accident spiraling into conflict. Kasi nga yung ginagawa ng China na pagbangga sa mga barko natin, mga tol, sa pag-water cannon, di ba? Sa pangtitira ng laser, pwede nga talagang magdulot ng aksidente na maaring ikasawi ng
tripulante o sakay ng barko mga tol na magdudulot nga talaga ng kaguluhan at gera. Kaya yung pagbubulag-bulagan ng ibang ASEAN leader dahil nga sa pakinabang nila sa ekonomiya nila dahil sa mga produkto ng China, mas lalong masisira yon kapag hinayaan nilang maggera na lang dito. Kaya kailangan talagang tumulong sila para mabuo na yung Code of Conduct na yun. Napakatagal na pala, 1992 pa nung sinusulong yun. Ang aksyon ng China ay posibleng humantong sa eskalasyon o malapa at magkagera. Lahat ng yan ay base sa international news tulad ng NHK Japan at buong ASEAN. Hindi ko pag-uusapan kung ano yung closed session, pinag-usapan namin sa closed session. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in closed session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. Walang kahit anong bidyong inilalabas, pero halatado na agad ang Chinese Foreign Ministry na napahiya talaga ang Chinese premier nila. Sa bidyong inilabas nitong si Mao Ning, generally stable raw at walang problema sa West Philippine Sea. Diba? Napakasinungaling nitong mga to, generally stable. Diba? Sa ngayon wala talagang gera mga tol. Iniiwasan din ng Pilipinas eh. 'Di ba? Ang US nga gustong gustong mag-escort, ayaw pa ng Pilipinas dahil natatakot din ng Pilipinas baka lalo pang lumala eh. Si Mao Ning, generally stable raw at walang problema sa West Philippine Sea. Taliwas raw ang pinagsasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa meeting. 'Di ba? Sinungaling ang mga yan. Gayun pa man, bukas raw ang China makipag-usap ng masinsinan kay PBBM patungkol sa usapin. Napakakapal talaga nitong si Mao Ning. With the joint effort of China and ASEAN countries, the situation in the South China Sea is generally stable. Well, in some point, totoo naman mga tol, at wala namang gera nangyayari dito sa South China Sea. Pero doon papunta yon kapag walang kumilos, di ba? Yung pangapanawagan, Pilipinas na nananawagan eh. Diba? Pilipinas na nananawagan sa ASEAN countries o sa ASEAN leaders. Oy, gumawa na kayo ng paraan para matigil na itong mga kaguluhan na to. Ito ginagawa ng China o inaharas ang Pilipinas. Diba? Gumawa na kayo ng paraan bago pa humantong sa hindi talaga mas magandang pangyayari. Ito pa, China remains committed to settling maritime differences with countries concerned through dialogue and consultation on the basis. Ang gusto ng China mga tol, yung bilateral lang o yung unilateral talk, mga ganon. Ayaw nila nung maramihan na ganon kasi nabubugbog sila dun eh. Of respecting historical facts and international law. Meanwhile, China firmly opposes any infringements activities. Napakaano talaga nito. And provocations, and firmly safeguards its own territorial sovereignty and maritime rights and interests. And problema, yung maritime rights and interests na sinasabi nila, hindi naman legally binding. Sila lang yung nagsasabi. Problema kasi masyadong malaki kasing bansa at saka malakas no? Kaya wala rin magawa yung ibang bansa sa kanila eh. China will continue to work with ASEAN countries to fully and effectively implement the declaration of on the conduct of parties. The South China Sea actively advanced the consultations of the Code of Conduct in the South China Sea. Nako. Ang gagawin nila, puro pabor sa kanila. And jointly make the South China Sea a sea of peace, friendship, and cooperation. Napakasinungaling. Paano magiging peace, friendship, and cooperation? Diba ayaw nyo nga palapitin yung mga barko ng Pilipinas sa mismong dagat mismo ng Pilipinas. Puro kayo nang wawater cannon kayo, nang bubutas ng barko, diba? Anong peace and friendship dun? Napakatapang talaga ng mensahe ni PBBM sa ASEAN. Nangangahulugan na kahit saan pa mapunta yan, makikipaglaban ang Pilipinas para sa West Philippine Sea. Anong masasabi nyo tungkol kay PBBM? Ayan, anong masasabi ninyo mga kapatid, no? Sa ginawa ni PBBM mga tol?
Ulitin natin, no, ayaw nating pakialaman yung pananaw ninyo sa politika. Kung sino man yung sinusuportahan ninyo, labas na tayo dyan. Pero dapat ang lagi nyong uunahin is yung kapakanan ng Pilipinas, kapakanan ng bawat Pilipino, ng henerasyon natin ngayon at ng susunod pang henerasyon. Kung ang Pilipinas walang gagawin, kung ang Pilipinas hindi ipaglalaban yung atin, mga tol, mananatili tayong alipin sa ating sariling bayan. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.